Sa isang nakakagulat na pahayag, inakusahan ni Senadora Amy Marcos ang kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Coting Jr. na umano'y naglululong sa iligal na droga. Sa isang press conference na ginanap kaninang umaga, sinabi ni Senadora Amy na mayroon siyang mga ebidensya na magpapatunay sa kanyang akusasyon. Ayon sa Senadora, ang kanyang layunin ay ang pagprotekta sa kanilang pamilya at sa bayan mula sa posibleng epekto ng nasabing isyu. Samantala, agad namang tinanggihan ng Malacanang ang mga paratang ni Senadora Amy. Ayon kay Presidential Spokesperson, ang mga akusasyon ay walang basehan at tinuturing lamang isang bahagi ng political maneuvering. Hinihikayat din ng Malacanang ang publiko na huwag basta-basta maniwala sa mga ganitong klaseng aligasyon at maghintay sa resulta ng imbestigasyon. Patuloy naming susubaybayan ang kaganapang ito at maghatid ng mga karagdagang detalye sa mga susunod na araw. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Nawala yung tenga. Saan na ba yun? Ipakita ko lang sa inyo yung tenga at bahala na kay humus kayo. Nawala yata yung tenga ni ano. Saan na ba yung tenga? Wait lang guys ha. I-ano ko lang sa inyo para makita nyo po guys, no? Pag-usapan natin ito mabuti. Kasi kumakalat itong mga kaibigan eh. Wait lang guys ha. Ayusin lang natin. Dito sila natataranta eh. Sa pinakita po ni Abalos-Los mga kaibigan, di ba? May pinakita kasi sa Abalos-Los patungkol po sa tenga. Tingnan natin ha. Para po makita nyo rin guys at bahala na kayo humusga ha. Yan pakita ko lang sa inyo uli. Lakihan lang natin para makita ng lahat. Ang sabi kasi ni Abalos-Los mga kaibigan, ito po ha. Di ba nag-press con sila? So ang unang-una kagad niyang sinabi, yung tenga daw ni Bangag mga kaibigan. Sabi ko, bakit tenga? So ang unang-una kagad niyang pinansin mga kaibigan, yung tenga daw. Sabi ko, bakit kaya tenga? Kung titingnan mo sa picture na, alam mo ha, ito po mali nila guys ha. Pasintabi na po sa sa DILG pasintabi na po pero ito talaga mali nyo sir. Sa totoo lang, nagpakita kayo ng comparison. 'Di ba? Comparison? Kasi sabi niya i-compare daw natin yung tenga. Ito ang mali nyo. Naghanap kayo ng picture para i-compare pero pareho yung tenga. Nagpakita kayo ng tenga pero pareho. Sana naghanap na lang kayo ng ibang tenga. Puro kayo mali. Di ba? Ito po pasintabi na po once again po. Wala po tayong dito no. Napapansin lang po no. May natuklasan lang po mga kaibigan. Dahil nga yung tenga kasing pinakita at sinasabi ni Abalos-Los, magkaiba daw. At titingnan daw natin yung lobe. May tinatawag kasi na lobe no, yung butas ng tenga. Ngayon, kahit suriin yung mabuti, kayo mismo guys, kayo mismo, suriin yung mabuti. Di ba pareho lang, pati yung lobe, yung tenga, yung butas ng tenga? Halos magkapareho lang. Tapos tingnan nyo dito sa kabila. Yung ito, may picture din, may picture din mga kaibigan. Pareho din. Pareho din yung tenga niya, yung laki niya, laki din siya. Kasi kung magkaiba yan guys, kung magkaiba, ang sabi po ng mga expert, ang tenga ng tao mga kaibigan, hindi talaga nagkakaparehos yan. Di ba? May malaki, may malaki, may maliit, mayroong pahaba, may mga ganun yan, may pahaba, may bilog. Pero sa picture na pinakita po ni DILG, pareho. Paano naman ika-comparison yan? Kayo palang mahina mag-edit eh. Kasi sinasabihan yung gumawa ng
kumbaga mga kaibigan, yung nagpakalat kasi ng video, no, di ba, kumalat na yan eh. Sinabihan kasi nila guys na hindi daw marunong mag-edit. Kayo nga hindi marunong mag-edit eh. Tenga yun, tenga. Parehong tenga, parehong laki. Sana kumuha kayo ng tenga na maliit para ma-compare namin. Paano namin i-compare yun? Parang pareho. Tingnan nyo, syempre magkaibang kulay lang kasi ito, video yung isa photo. Di ba? Kayo guys, tatanungin ko kayo. Ito ha, honest opinion to ha. Honest opinion to mga kaibigan. Tanungin ko kayo. Pareho yung tengang laki o hindi? Magsing laki ba o hindi? Kayo, sagutin nyo. Kasi kung akong tatanungin nyo guys, magsing laki po ang tenga. Paano hindi pa? Sinasabi nyo hindi daw pareho. Magkaiba daw yung sa video saka sa photo. Sus Mariusep. Ha? Di ba? Tingnan niyo mabuti mga kaibigan. Kung tayo po ay gumagawa-gawa lang dito ng storya, hindi po. Kaya nga natin pinakita ito eh. At ito ha, para po sa mga hindi po para po sa inyong information, galing po ito sa DILG itong picture na to. Hindi po ito galing sa akin. Hindi po ito galing sa Google ha. Galing po ito mismo sa DILG. Sila po ang nagpakita nito guys. Ngayon, bakit po natin to pinag-uusapan? Kasi nga mali. Mali ang kanilang pinakita. Sabi kasi nila, i-compare daw natin eh. Pareho eh. Ito ha, para sigurado tayo. Baka sabihin naman sa atin, fake news tayo, no? Ito ha, para sigurado tayo guys ha. Pakinggan nyo to, mga kaibigan. Pakinggan nyo yung sasabihin ha. I-play lang natin guys. Pakinggan po natin mga kaibigan. Ngayon po ay nagiging viral po ito. Gusto lang po namin gumawa ng statement, ako mismo at of course si General Marbil, mamaya magsasalita tayo. Pero sa aming dalawa, sa pagtingin namin sa video, hindi ako naniniwala na ang lalaking nandun ay ang ating Pangulo. Hindi ho. Sa tagal na nakakilala ko ang ating Pangulo, yung mga features niya ay hindi po siya yun. Ipapakita ko sa inyo kung bakit. Tingnan po natin ang larawan. Can we show it in the screen please? Okay. Sa gitna po ang larawan ng ating Pangulo. Yung pong nasa baba ay ang larawan ng allegedly ang ating Pangulo raw. Tignan nyo ang tenga. Di ba? Tignan nyo daw ang tenga. Sabi niya, tignan nyo ang tenga. Ano po kakaiba dyan? Magkaiba lang kulay kasi yung isa video, yung isa photo. Pero anong pagkakaiba dyan? Tignan nyo maigi ang tenga rito. Pagmasdan nyo, yung larawan ng ating Pangulo sa kaliwa, yung earlobe na tinatawag, yung ano bang tawag dito sa Tagalog, lambe, no? Yung earlobe, tignan nyo yung nasa kanan. Ang hindi niya maintindihan, ha? Ito pa, pasensya na po ha, nawawalang galang na po sekretarya kasi sabi niya guys, pagmasdan daw natin yung lobe o yung lambe. Hindi nga pwedeng i-compare yan. Kasi nga, video yung isa photo. Blurry yung isa. Kung titingnan mo, dapat, ang titingnan mo dito, yung magsinglaki ba sila? Magsinglaki ba yung tenga na pinakita at yung shape? Dapat ginanon mo na lang, sekretary. Dapat tinanong mo na lang yung mga tao kung magsinglaki ba yung tenga na pinakita dito, yung dalawang tenga na yan. At yung shape niya, yung hugis niya, magkapareho ba? Yun dapat. Kasi kung kami ang tatanungin mo, parehong-pareho po, walang pagkakaiba. Anong pagkakaiba dyan? Kahit i-measure nyo pa. Kahit i-measure nyo sa taas ng tenga, dito banda, tapos sa baba, pareho po. Walang maliit na tenga, walang malaking tenga dito. Pareho sila ng sukat. So hindi ko maintindihan bakit niya pinofocus sa tenga. Siguro dahil ang tenga po mga kaibigan, madali sigurong doktorin, di ba? Pero nagkamali lang talaga sila dito ng presentation.
itong DILG. Oo. Nagkamali siya ng judgment. Ito, tuloy natin guys ha. Diyan pa lang makikita nyo. Ha? Bakit ko sinasabi ito, mga kasama, dahil napakaraming kumalat sa social media ng mga AI, ng mga peke, sari-sari naghahalo sa mga panahon ngayon, sa mga maging mapanuri tayo. Huwag tayo basta-bastang maniniwala rito. Iniulit ko, ako mismo personally, isang tingin ko pa lang nakita ko na ito sabi ko wala ito. Oh, di ba? Sabi niya isang tingin pa lang. Oh, sabi niya isang tingin pa lang daw niya. Alam na kagad niya guys, wala ito. Pero tayo, pag tinignan natin, kahit malayo pa yan, kahit zoom out pa yan, alam natin guys na magkapareho talaga yung tenga na pinakita niya. Si BBM talaga yan, kahit anong gawin natin. Huwag din na ipagtanggol. Pareho parehong laki No, zoom out na yan zoom out na yan ha, hindi yan zoom in. Kasi kanina zoom in yan, zoom out na yan. Blurry lang. Di ba? Na mismo magusga. Tignan nyo itong maigi itong larawan na ito. Bakit ayaw mo ipakita? Ito ha, ito lang natin, no? Di ba? Kung talagang seryoso kayo, DILG, di imbestigahan nyo. Di ba? Imbestigahan nyo. Para sigurado tayo. Di ba? Kasi kung ang pag-uusapan natin dito guys, yung shape ng tenga, pareho po. Siyempre, blurry lang yung isa, kaya nga hindi masyadong kita Kasi nga, video siya. Pero kung pag-aaralan mo mabuti, parehong-pareho po siya mga kaibigan. Kaya nga, ito ay, of course, I'm requesting, I'm asking our Chief PNP, General Marbil, together with the General Bakay and of course General Cariaga, to immediately create a task force to probe this issue. Talagang imbestigahan nilang maigi ito. Probably tawagan nila at they coordinate also with the ICT. At kung anong findings dito, malaman kaagad ng ating publiko. Sa tagal na kakilala kong ating Pangulo, ako'y naniniwala, at ako'y nagsasabi that he does not indulge in this kind of activities. Yan nga problema Di ba? Gagawa daw sila ng task force para uhulihin nila kung sino nagpakalat niyan or imbestigahan nila. Pero ang dami na pong kumalat niyan, Mr. Abalos, ang tagal na niyan, 2 years ago pa. Ang dami nang kumalat na mga speculations. Unang-una, si Senator Nicky Cositeng, sinabi niya yan. Bakit ayaw niyong hulihin si Nicky Cositeng? Si former President Rodrigo Roa Duterte, sinabi din niya yan. Diba? Sa Maisog Rally, sinabi niya mismo, bangag. Sabi niya, bangag. Bakit ayaw niyong hulihin? Tapos ito, nakita nyo lang yung video na talagang meron pala talagang video itong si Bangag. Tapos ngayon, huhulihin nyo? Gagawa kayo ng task force? Nananakot kayo? Siyempre guys, pag gumawa sila ng task force, sabi nga nila, yung mag-share daw, huhulihin daw nila. Sabi nila yung mag-share daw ng video, huhulihin daw nila. Kung 1 million yung mag-share na, hindi 1 million yung hulihin nyo. Punong-puno yung kulungan. Diba? Kasi sabi nila, hulihin daw yung mag-share paano pag isang million yung nag-share niya? 1 million yung hulihin nila. Yun lang po ang aking masasabi sa isyong ito. At itong larawan na ito, tignan yung maigi, maging mapanuri tayo. Huwag tayo basta-basta maniniwala sa nangyayari ngayon. Tignan nyo, ang layo ng itsura. Ang layo po. Okay? So ito po iimbestigahan ng ating kapulisyahan. Okay. So, nadulas din siya sa sarili niyang sinasabi. Kasi sabi niya guys, ang layo daw. Ang layo, sabi niya, ang layo ng litrato. Yung nakita sa litrato, ang layo daw. Pero, iimbestigahan daw ng kapulisan.
Imbestigahan nyo muna kasi. Yan kasi ang problema nyo eh. Nagja-jump kagad kayo into conclusion eh. Diba? May investigasyon pa yan. Para ma-authenticate nyo. Kasi ang sabi po ni Miss Lorraine Badoy, mga kaibigan, yung video na pala na yan, 2 beses na po siya authenticated, guys. So hindi ko maintindihan, bakit sinasabi ni Abalos na pag-aaralan daw nila, imbestigahan daw nila. O, tingnan lang natin, no? Tingnan na lang natin. Kasi nga, syempre, palusot yan eh. Oo, palusot lang nila yan. Eh, syempre, amo niya yan eh. Pero, tingnan niyo yung mukha niya, guys. Tingnan niyo yung mukha po ni Secretary. Tingnan niyo. The way po siya na magsalita. Ano napansin niyo? Diba? Ano napansin niyo sa pagsasalita niya? O, maliban sa ngiwi-ngiwi. Maliban sa ngiwi-ngiwi, ano po napansin niyo? O, para siyang natataranta, di ba? Para siyang kinakabahan. Para siyang kinakabahan. Bakit po? Dahil alam nila, guys, alam nila, nararamdaman nila yan eh, na yung video na pinakita ay totoo. Alam nila yan. Kasi may mga expert din dyan, mga kaibigan eh. Imposible pong walang expert dyan. Di ba? So, syempre, para to defend, no? Para ma-defend po itong amo nila, kailangan nilang maglabas ng statement para ma-counter yung lumabas na video. Kasi nga, for all these years, mga kaibigan, ang tagal na pong inantay yung video na yan, hindi po lumabas. Ngayon, lumabas na. O ano? Anong nangyari? Kasi ang daming questionable dyan eh. Bakit po hindi lumabas yung video na yan? 2016, hindi lumabas. Bakit hindi, nung tumakbo po si Bangag, bakit hindi daw inilabas yung video na yan? Kung may video talaga. 2016 ha, di ba natalo siya? O, 2022, bakit daw hindi inilabas yung video para hindi na siya naging presidente ngayon? Pero hindi lumabas. Bakit ngayon lang lumabas? Okay, may theory dyan eh. Dahil nga, kailangan nila guys, ma-authenticate ang video. Okay mga kaibigan, para masigurado po tayo guys, meron pong explanation dyan. Yung tinatawag na deepware. Okay, para sigurado tayo, ipapakita ko sa inyo mga kaibigan, para kayo mismo, pwede nyo ring i-test yung video. Kung meron kayong video ha, kung nakakuha kayo ng video, pwede nyo ang gagawin dyan, pwede nyo i-crop, no? I-crop nyo yung video para yung video lang mismo, no? Kunin nyo yung video mismo, i-crop nyo, tapos yun yung gamitin nyo sa deepware. Okay, ano ba yung deepware na yan? Okay, pakita natin para maintindihan po ng lahat, no? Kasi kumakalat na rin ito guys, yung deepware na yan, na pwede mo palang gamitin ito para makadetect siya ng deepfake or fake videos. Ito po, mga kaibigan. Unang-una, ito po, tignan nyo sa screen nyo. Pwede nyo kunin to guys ha, pwede nyo kunin. Galing po ito sa YouTube ni Jojo de Guzman, no? Tingnan nyo, itong application na to guys, itong apps na to, pwede nyo kunin. Para pwede nyo rin i-apply sa sarili nyong Kayo din mag-imbestiga din kayo guys, para lahat tayo mag-iimbestiga. Kasi syempre guys, kayong mga nanonood, kayong mga subscribers natin, mga viewers natin, kailangan nyo rin makipag-participate dito para kayo mismo sa sarili nyo guys, alam nyo na yung video na yon is talagang authenticated siya na hindi siya deepfake. Okay, so tingnan nyo sa screen nyo mga kaibigan, yan yung application. Bisitahin nyo yan kung meron kayong computer ngayon sa harap nyo. Ha? Bisitahin nyo guys. Ang tawag yan is deepware. HTTP deepware.com o AI.ai. Bisitahin nyo yan. Tapos, pag nakapunta na kayo dun sa deepware guys, pwede nyo i-click. Pag na-click nyo, ganito ang mangyayari dyan. Ayan magiging ganito siya guys. Deepware, scan and detect deepfake videos. Ibig sabihin, pag meron kayong mga video or meron kayong nakikitang video na hindi kayo sigurado, deepfake ba siya or valid ba siya na video, gamitin nyo itong deepware na to.
Talagang nakakatulong to guys. Kaya maganda ito sa usapin na to dahil 'di ba? Pinapakalat nila na deepfake daw. Okay, tuloy natin. Ito po, ayan mga kaibigan, 'di ba? May nakalagay diyan, go to scanner. Ayan basahin natin scan suspicious video to find out if it's synthetically manipulated. Ibig sabihin, itong apps na to mga kaibigan, nag-scan daw siya ng mga suspicious na mga videos. Ano ba yung mga suspicious na mga videos? Yan, katulad yan, deepfake. Fabricated na video, ginagawa lang para kunwari, totoo, pero hindi pala siya totoo. So ito yung apps na to, pwede niyang i-scan yun guys. Okay, tuloy natin So, ganito po ang gagawin dyan, go to scanner, pipindutin mo yung scanner, ayan. Pag pinindot mo yung go to scanner, mapupunta kayo dito. Ayan scan and detect deepfake videos. Nagets nyo? Ngayon, tingnan natin kung anong mangyayari po, anong magiging resulta doon sa kumakalat na polboronic video ni Kuting. Okay, tingnan natin. Ito huwag kayong kumurap huwag kayong kumurap. Ayan po, maglalagay tayo ng videos. Ayan, ilalagay natin yung video na polboronic. Okay, ilagay natin. Ayan po, inilagay po, ayan binilugan po, binilugan binilugan ng pula. Ibig sabihin, dyan kayo mag-a-upload. Pag pinindot niyan, mapupunta kayo dun sa video image para pipili kayo kung anong video na ilalagay niyo. Okay? So, pipiliin natin siyempre yung polboronic video. Ayan po. Pinindot, ayan scan. Nag-scan kaagad siya guys Pagtapos po ng scan mga kaibigan, makikita nyo, i-check nyo yun i-check nyo. Ayan check na. Ayan po mga kaibigan, nag-scan na siya. So, ganito po ang magiging itsura niya guys. Tingnan nyo sa screen nyo. Nag-scan na siya ngayon. Ini-scan na niya guys yung polboronic video. Tuloy natin. Scan. Ayan po. Ito po ang resulta. Ayan. Ayan po ang resulta. Pakibasa po sa inyong screen guys ang kanyang resulta po sa polboronic video. Ayan no deepfake detected. Ngayon, DILG, china-challenge namin kayo. Dahil ang nakalagay dito, no deepfake detected mga kaibigan. Ibig sabihin, walang deepfake. Walang fake. Ayan subukan nyo. Yung mga makikitid ang utak, subukan nyo kung anong lalabas. Ayan no deepfake detected. Yan ayan name. Yan user. Siyempre papakita yan. Ayan 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 kita nyo? 'Di ba? Ibig sabihin guys, wala po siyang deepfake. Di ba? Ayan May nagsabi dito, kakasuhan daw tayo. Anong kakasuhan? ano ikakaso nila dito? Deepfake. Pambihira naman kayo. May nakita ba kayo? May nakita ba kayong video? Ayun, tingnan nyo. May pinakita ba tayong video? Wala, di ba? Ano ikakaso nila sa akin? Wala naman tayong video yung pinakita. Tinuruan ko lang kayo kung paano. Mga syunga talaga kayo. Di ba? Ito may pinakita ba tayong video? Meron ba? May nakita kayong video? Wala, di ba? Kasi nga, tinuturuan ko lang kayo kung paano gamitin ang deepware. Mga syunga naman kayo. Di ba? Tinuturuan ko nga kayo Lalo na kayo mga troll, tinuturuan ko kayo para malaman nyo yung sa mga sarili nyo
na yung Polvoronic video ay legit po yun. Totoo po yun. Ayan o, pinakita nga o. Kaya kayo, gawin nyo rin ito. Di ba? O, ayan o, ayan o, ayan, kita nyo? O, ayan o, ayan na, ayan na, ayan na. O, ayan na o. Totoo nga o, nakalagay o, totoo o. O. Ibig sabihin, Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!